Si Kristaps Porzingis papasok ng Game 3 nagkaroon ng rare injury na torn medial retinaculum. So hindi ako familiar sa injury na yon, pero base kay Doc Brian Satterer, yung injury ay sa may paa ni Porzingis. Nangyari yon ng 3 minutes mark ng third quarter nung nasa free throw area si Porzingis para sa rebound. Hindi naman yung related sa calf injury ni Porzingis nung nakaraan. Base naman kay Doc Evan Jeffries, ang tinamaan kay Kristaps Porzingis ay flexor retinaculum. Walang timetable sa recovery na yon. Depende pa kung magkakaroon ng mas malalang pressure sa mga paa ni Porzingis. Ang timbang ni KP ay 240 pounds, kasama pa dyan yung tumatalon at tumatakbo siya. Dagdag pa niya, rare din ang magkaroon ng surgery sa ganong klaseng injury. Nakadepende pa rin kung ano ang magiging pressure sa mga paa ni Porzingis. Base naman kay Coach Joe Mazzulla, serious injury ang nangyari kay Kristaps na yung medical team nila hindi ilalagay si Porzingis sa kahit anong bad situation. Puwera usog kina IT at Time Lord Robert Williams. Parang iba ata yung nasa track record ng Celtics, hindi ganun na nangyayari. Sa isang clip pa, makikita na naman si Porzingis na okay siyang maglakad. Kung serious injury yon, medyo iika-ika dapat si Kristaps. Parang walang injury ang nangyari sa kanya. Sa ibang report, nakalagay doon questionable at probable ang status niya sa Game 3. Ang nakalagay naman sa interview ni Kristaps, day-to-day status siya sa buong finals at gagawa siya ng paraan para makalaro pa rin next game. Ang option kasi doon, lagyan ng painkiller ang paa na may injury dito kay Kristaps. Ang consequence nga lang doon, pwedeng lumala. Kaya dati si OG ayaw magpalagay noon kasi baka lumala ang injury niya plus free agent pa siya. Si Kristaps kasi nasa finals at secure na ang kontrata. Ayon naman sa report, hindi muna ilalabas ang official status ni Porzingis sa Game 3 hanggang bago mag-tip off. Meron kasing 1 or 2 oras doon para makapagbigay ng status. May policy din sa NBA na kapag nilagay sa probable at questionable, pwede pa rin makapaglaro yung player or hindi. Kumbaga sa trabaho, magpaparinig muna na masama yung pakiramdam pero hindi alam kung papasok or hindi. Pangpataas din niya ng grade during evaluation kapag year-end. May papalit naman kay Porzingis, andyan naman si Tito Horford. Siya yung starting unit ng Boston kahit nung wala pa si Porzingis sa nakaraang mga series. Yung defense niya pa sa mga players ng Dallas na shutdown niya yung iba doon. May big man pa naman silang si Xavier Tillman. Lamang pa rin naman ng Celtics ng 2-0 sa series. Dumadaan si Porzingis ngayon sa treatment. Base naman sa ibang medical website, posible pa rin makalaro si Porzingis pero yung pressure sa paa niya ang pwedeng magpalala ng injury. Kahit si Luka, injured din ang tuhod niya pero ang ginagawa doon ng Dallas at ni Luka, binibigyan siya ng painkiller. Ganon ang ginawa nung Game 2 at sinabi din sa report gagawin din yun sa Game 3. Yung tuhod ni Luka, injured na yun buong playoffs na iniinda niya. Kaya ang nakalagay lagi sa status niya, probable at questionable. Kahit pa nag-a-average si Luka ng 30 points per game sa finals, dumadaan pa rin siya sa treatment para hindi maapektuhan ang kanyang injury. Kaya ganun din ang option na pwedeng gawin kay Porzingis, gumamit ng painkiller para hindi ganun kasakit yung paa niya kapag naglaro sa Game 3. So sasabihin dahilan na naman, pero meron kasing option talaga para makalaro yung isang player kahit may injury. Pero yung kay Luka, nakadepende kasi dahil meron siyang multiple injury. Isa lang doon ang pwedeng lagyan ng painkiller, ito yung sa may dibdib niya. Kaya nung nakaraan kung ano-ano nakalagay sa katawan ni Luka.